hindi mabilang na prehistoric honeybees ay galit na umaatake sa sangkatauhan. Pagbabanta na iihi ka sa iyong pantalon. Nakatago lang ako sa sasakyan at patuloy na nanginginig. Sa panahong akala nila ay patay na sila ngayon. Muli, ang lahat ng pulot-pukyutan ay tumigil sa pag-atake. Kasabay nito, mabilis na umatras patungo sa bitak. Sumunod ay isang malakas na lindol. Parang may paparating na kakilakilabot. Ang ilang mga tao na pansamantalang wala sa panganib ay hindi kaagad umalis na nagbubukas ng balbula ng tangke ng tubig. Gustong mag-flush ng tubig na may sabon sa bitak, sa gayon ay pinapatay ang honeybees sa ibaba. Akala ni Luna ay ligtas na siya, gusto kong kunin ang bag ko sa kotse. Ngunit hindi sinasadyang natapilok siya at nahulog sa lupa. Makalipas ang isang segundo, pumapatay na naman ang hindi mabilang na pulot-pukyutan. Ang makita si Luna ay parang patay na kritikal na sandali. Biglang may naisip si Ben sa tulong ng mga kaibigan mangolekta ng isang bote ng langis ng kotse at ibuhos ito sa water gun. Pagkatapos ay simulan ang paghinga ng apoy sa gitna ng honeybees. Ang direktang pagkagat ng pulot-pukyutan ay magdudulot sa kanila na mamatay na parang pinaggapasan. Bagamat pansamantalang wala sa panganib, pero kaibigan at natusok ng bubuyog, na nagdulot ng mga betik sa buong katawan ko. Makalipas ang isang segundo, dumiretso siya sa langit para maglaro ng mga kuligli. Ngunit hindi pa ito tapos. Ilang daang higanteng prehistoric wolves lang ang nakita lumitaw sa kanilang mga mata. Maaari mo lamang silang takutin muli, nagtago siya sa boss at patuloy na nanginginig. Ngunit minamaliit nila ang kapangyarihang lumaban ng mga sinaunang lobo. Ang bakal na plato ng sasakyan ay direktang pinutol ng alpha wolf. Minsan naghahanda silang maging pagkain ng lobo. Nagtago si Kim sa di kalayuan gumamit ng homemade bow para mag-shoot ng isang shot para sumabog ang tangke ng langis. Ang malaking pagsabog ay natakot sa mga lobo. Maliit na grupo lamang ng mga tao ang makakapagprotekta sa kanilang buhay. Bagamat ito ay pansamantalang ligtas, ngunit ang kanilang base ay nasunog. Ngunit sa oras na naghahanap sila ng isang bagong ligtas na lugar, hindi inaasahang natuklasan ang isang prehistoric monster. Dahil para maiwasang matarget ng mga halimaw, tumayo ulit si Kim, maghanda na gamitin ang iyong sarili upang maakit ang atensyon ng halimaw. May mga taong sinasamantala ang pagkakataon, nagmamadaling nagtago sa isang abandonadong imburnal. Nakita iyon ng halimaw na ibon, na 3 araw nang nagugutom, agad na lumipad papunta kay Kim. Nang makitang nakawin na ng halimaw si Kim, sa isang kritikal na sandali, tinakat ng isang kaibigan ang halimaw. Bagamat umiwas ang kanyang mga kasama sa pag-atake ng halimaw na ibon, ngunit si Kim ay nasa proseso ng pagtakas, aksidenteng nahulog sa isang kuweba 100 metro ang layo. Naghihintay na dahan-dahan siyang umupo, natuklasan ko na lang na ang kaliwang paa ko ay nadurage ng malaking bato. Hindi makagalaw si Kim, nakatingin lang ako sa pintuan ng kuweba at sumigaw ng tulong. Tulong, tulungan mo ako, may tao ba dyan? Pero saglit akong tumawag pero wala pa ring sumasagot. Sa panahong desperado na siya, isang bagay na lalong nagpapahirap sa mga tao. Ngayon lang ako nakakita ng isang prehistoric bear na tumitimbang ng 1 toneladang paparating. Nang malapit na siyang maging tanghalian para sa hayop, matalino Kim nagmamadaling kinuha ang kapirasong lutong karne sa tabi niya at itinapon sa isang sulok. Nakatayo sa harap ng nilutong karne at hilaw na karne, pinili ng halimaw na mauna. Dahil doon, nakatakas din si Kim sa isang buhay. Kinuha ni Kim ang isang buhay, samantalahin ang oras na kumakain ang oso at mabilis na maubusan. Ngunit sa kabilang panig, hinahanap ni Tom si Kim sa lahat ng direksyon, nasa panganib din. Isang 5 metrong taas na prehistoric rhinoceros na tumitimbang ng daan-daang tonelada lumitaw sa harap ni Tom. Kaagad na pagbabantaan si Tom na gamitin ang pinakamabilis na bilis. Sa sobrang galit, itinaas niya ang kanyang mga paa at tumakbo palayo. Sa huli, nagtago siya sa likod ng punso upang maiwasan ang paningin ng rhino. Ganyan kaswerte na nakaligtas ka, pero hindi tayo makapaghintay ng matagal para maging masaya ang lahat. Sa likod nila ay biglang lumitaw ang isang space-time na pinto. Walang pagdadalawang isip na pumasok ang iilang tao. Akala ko makakatakas ako sa prehistoric land sa hindi inaasahan. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nag-teleport sa isang mas mapanganib na lokasyon. Isang napakalaking paa ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Tumakbo ng mabilis.